Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Okay! Pag-usapan natin itong mainit na issue tungkol dito kay Kevin Kiambao. Ito yung player. Siya po yung player ng De La Salle University Green Archer sa UAAP, ano? At kabilang po siya, iniline up po siya ni Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas, ano? Now, napakalaking issue ang ikinakabit sa kanya ngayon, ano? At ito kasi si Kevin Kiambao sumasali pa, nagpa-participate pa sa ligang labas na tinatawag nila. Ligang labas, ibig sabihin labas or outside of the UAAP. Okay? Outside of your Gilas, Pilipinas. Okay? Outside of kung ano man yung pinaka-concentrated or concentration mo na ligang pinaglalaruan. Okay? Outside of the national team, outside of De La Salle University, outside of UAAP. Any league or any tournament na labas sa mga nabanggit ko. Yan ang tinatawag nilang ligang labas. Okay? Sa mga hindi pa nakakakuha kung anong ibig sabihin nun. Okay? So, habang nasa UAAP ka, naglalaro ka sa ibang tournament, ibang liga. Yan. Okay? Now, kamakailan, kasi ganito yan, ano mga kababayan, ang UAAP, for the longest time, no, na ako nanonood, okay, na sinusubaybayan ko, dati, no, medyo busy na, no, kaya hindi masyadong sinusubaybayan, pero nanonood-nood pa rin naman, no, for the longest time, mga time ni Renren Ritualo, nila kasi ako pinanonood ko yung kasagsagan ng ako para sa akin pinakamagandang parte ng UAAP yung Wesley Gonzalez, LA Tenorio, ayan, Rich Alvarez, no? And Enrico Villanueva, Joseph Yo, yan, Mike Cortez, yan, yan ang mga UAAP, Nino Gelig, ano? Cyrus Baguio, sa UST naman, ano? Alright? Hindi, there is prestige, no? In playing for your school, na hindi ka makikitang naglalaro sa ibang liga or tournament habang eto pa this aggravates the situation habang naglalaro ka, no, in the middle of the tournament of the UAAP. Okay? Yan. Wala akong makitang reason para maglaro ka sa ibang tournament. Hindi ko makuha ang logic para maglaro ka pa sa ibang liga. Okay? At kamakailan mga kababayan, hindi natin alam, hindi alam ng media mga kababayan, yun ang masakit, hindi alam ng media to. Naglabas na pala at ni-revise na pala ng UAP, no? Yung rules nila regarding players who play outside of the UAAP. Noong 2021, ni-repeal na pala nila yon at kung dati bawal, ngayon pwede na. Aba, ngayon lang sumambulat niya. Kaya pala si Kevin Kiambao, mga kababayan, napakalakas ng loob. Okay? So yan mga kababayan, ang latest ngayon, tungkol dyan sa kung ano man yan, yung ni-repeal na rule ng UAP, titingnan pa natin yan, ano? Pero yan naibalita na sa mundo ng sports, mga kababayan. Bibigyan na lang po namin kayo ng update siguro pag nakakita na tayo ng hard copy, ano? No?
Hindi ipinabalita. Ngayon lang lumabas yan. Dahil nga may issue nga dito kay Kevin Kiambao. Bakit ang lakas ng loob na sumali sa ibang liga? Eh pala, pwede na pala. Okay? O yan. Hindi ko makita yung logic bakit kailangan maglaro. At kailangan payagan ng UAAP management officials na kailangan payagan na maglaro. Eh dati namang hindi. Pwede. Okay? Yan. Yan ang gusto kong itanong sa inyo, mga kababayan. Alright? Okay. Una-una, ang paglalaro sa ligang labas, it comes with great risk. Great risk. Bakit? Ilang beses na tayo nakapanood ng tournaments or liga sa mga barangay, sa mga iba-ibang lugar, ano? Paliga ni mayor, ano? Paliga sa piyesta, paliga sa ganito, sa ganire, sa ganitong lugar. Okay? Eh kung minsan sa init na ulo nung mga players, no? Sa init na ulo nung mga naglalaro, no? Minsan hindi mo na makokontrol ng mga security nung magbabatuhan na ng kung ano-ano, marami masasaktan, magbubugbugan, imbis na basketball, magiging basketball. Okay? Magkakaroon ng riot, no? Kaya, very risky, mga kababayan. Buti sana kung walang mainit ang ulo dun. Eh, paano kung magkainitan yung dalawa naglalaro? At nagkataon na yung player ng taga-UAAP, sama na natin NCAA. Okay? Eh, nandun. Naglalaro. O di damay siya. Okay. Ang alam ko, to si Kevin Kiambao, naglaro na ng ligang labas, na medyo napaaway yata, no? I'm not sure. Hinahanap ko pa yung artikulo, no? Pero nabasa ko yun meron O, kita nyo yun. Okay? Very risky yan, mga kababayan. Player ka na ng UAAP. Hindi ka lang basta player ng UAAP. You are the MVP of the league of the of UAAP. Key player ka pa, star player ka pa ng isang tinitingalang team. DLSU, Green Archers. Okay? So, hindi ko makita bakit kailangan pa nating maglaro. Okay? Kailangan pa nating maglaro sa labas. Kumbaga nasa kama ka na, ang ganda-ganda na ng higaan mo, pumunta ka pa sa lapag, nahiga ka pa at natulog ka pa sa banig. Yan ang analogy ko dyan. Okay? I cannot see the logic why this is happening. Why is this happening? Why do you need to go there, okay, and play? Okay? Ikakatwiran, pinagbigyan lang daw, pinaunlakan lang niya yung request ng kamag-anak niya. Okay? Pero kung alam mo namang risky yun on yourself, kahit payag ang UAAP as a player, moto proprio, ika nga nila. Okay? Siguro kahit kamag-anak mo, tatanggihan mo dahil maintindihan naman siguro nila yun dahil player ka ng isang team. At alam nila ang sitwasyon, i-explain mo yung sitwasyon ninyo na naku po, ano na po namin ngayon, UAP eliminations sa ngayon, papatapos na eliminations, papunta na sa Final Four, sa playoffs. Eventually, maitatanggi ba natin ang lakas-lakas ng Lasal? Okay? And Lasal is facing stiff competition, no? Hindi biro makipagbardagulan sa UAAP. Nandyan ang UP. Nakita niyo yung laro kung nakapanood kayo ng UAAP. Okay? Laro ng UP at saka Lasal nung linggo. Nip and tuck affair. Ika nga nila. Okay? Matindi makipaglaban. Maski talo ang UP, pero lumaban.
Nagpaparamdam ang UST. Okay? Oh. And other and other teams. Okay? Kailangan mo laruin ang laro mo sa UAAP and much worse na mapipilay, mapaparalyze kapag ka ikaw ay may nangyaring hindi maganda dyan sa ligang labas na sinasalihan natin. Yung participation mo sa Gilas Pilipinas will be at risk. Oh. Diba? Yan ang iisip. Yung mga consequence ng actions natin, hindi natin iniisip eh. Okay? You're playing for the national team na nabigyan ka ng slot dyan, tapos kailangan mo pa maglaro doon sa... Hindi ba? Hindi ko makuha ang logic, mga kababayan. Kayo, mga kababayan, baka alam nyo po ang sagot. Baka alam nyo po ang logic behind maganda na ang stature mo, maganda na ang sitwasyon mo, naglalaro ka na sa isang magandang team, sa isang magandang eskwelahan. Okay? Sosyal na eskwelahan at that. Part ka pa ng national team, kailangan mo, sabihin nyo po sa akin mga kababayan, lagay nyo dyan sa comment section nyo kung anong saloobin nyo rito. Kailangan nyo ba bang maglaro? Ano ang logic behind kailangan nyo pa maglaro sa labas? Okay? Ewan ko. Isa pang point. Another point. Okay? We are grooming amateur ito, di ba? Amateur players. Okay? Supposed to be, we are grooming these amateur players, varsity players, student varsity players, amateur student players. Okay? We are grooming them to become eventually in the future professionals, good professional basketball players. Okay? Na maganda ang ethics, working ethics. Okay? Diyan pa lang sa level na yan, training ground na nila yung UAAP, NCAA. Okay? Sa amateur level pa lang, tinetrain na dapat yan ng magandang ugali, okay? Professionalism, okay? Yung mga ganun mga traits, mga values, dapat sinasaksak na sa puso't isipan ng mga player yan eh. Okay? Bakit ngayon naglalabas ngayon ng UAAP na pwede na maglaro ng ganun? Parang lumalabas, pinababayaan mo lang yung mga players mo na maglisaw-lisaw sa labas, kahit anong mangyari, wala kaming pakialam. Tandaan nyo, okay? UAAP, wag naman kayo magagalit. Ito ay sarili ko lang pong opinion. Okay? Habang nandiyan ang player, naglalaro sa liga ninyo, okay? At pinabayaan mo maglaro sa iba, okay? Maaring meron kayong pananagutan dyan pag merong merong nangyari dyan. Dahil pinapayagan nyo by the rules eh. According to your rule, rules, payag, pwede. Okay, dati hindi naman pwede. Nagtataka ako ba't pinalitan pa eh. Okay? You're trying to instead of training these people, these young professionals, young players, basketball players, to become professionals, ethical, to practice ethical values. Iba ay tinuturo. Eventually, pagka halimbawa naging pro yan, professional, pumasok sa professional level, sa tingin nyo, hindi niya gagawin niya ulit? Mapipigilan mo pa ba siyang gawin ulit yun? Meron na nga dyan sa professional na nga eh. Sino kilala yung nasa professional basketball na naglalaro pa sa ligang labas? Yung lately, si John Amores. Ano nangyari kay John Amores?
dinala na naman niya na umiral na naman yung init ng ulo niya. O ano ngayon nangyari sa kanya? Nakulong. Namaril. O. Kung hindi man yung sitwasyon, no? Yung mga tao sa kapaligiran mo ang magpahamak sa'yo, ikaw mismo, baka ikaw ang magpahamak sa sarili mo. Katulad nung nangyari kay John Amores. Naiisip ba ng mga tao yan sa UAP? Okay? Na pinapayagan na lang basta pumuntang ng ibang liga? Nakakalungkot mga kababayan. Mga fans ng sports ng basketball o anumang sports yan. Okay? Kasi tayo fans tayo ng basketball. At saka itong ang issue at hand ay ito si Kevin Kiambao, ano? Lumalabas kinukonsinte. Well, ayokong gamitin yung word na pero lumalabas. It implies na kinukonsinte ng UAAP ang paglalaro ng mga players nila, no? Student players sa ibang liga or yung tinatawag nilang ligang labas. Okay? We're trying to alam niyo kasi 'di ba nga sa professional level, may mga kontrata silang pinipirmahan diyan. Okay? At doon sa point na pumirma ka doon sa kontrata, you're expected to be loyal. You're expected to follow the stipulations doon sa kontrata na yun. Okay? Kasama doon sa kontrata na yun, yung exclusivity. Okay? Na exclusive ka sa amin, hindi ka maglalaro sa ibang liga. Hindi ka maglalaro sa ibang team. Okay? Kahit pa yan, exhibition game. Exhibition game lang. Okay? Yan. Yan ang isa pa sa mga punto ko na gustong i-share sa inyo mga kababayan. I don't know if you have also the same sentiments as that of mine, ano? Alright. Pero ilagay niyo sa comment section niyo anong opinion niyo dito sa ligang labas na ito, no? Okay? Isa pa, mga kababayan. Di ba mga estudyante itong mga to? Okay? Kasali ka sa ligang labas. Okay? This student should be in school. Okay? Paano kung halimbawa may invitation ka sa ganitong lugar? Malayong lugar. Okay? Up north, down south. Okay? Gagastos ka. Sarili mo sasakyan, baka meron ka. Or gagastos ka pa, mamamasahe kang ikaw lang mag-isa. Okay? Samantalang dapat nasa school ka, nasa eskwelahan ka regularly. Baka nga dahil lang dyan sa ligang labas na yan hindi ka na mag-aral Puro basketball na lang iintindihin mo Tandaan mo, kaya ka naglalaro sa kaya ka nakakapaglaro sa isang eskwelahan. Ano? Dahil sinusuportahan ka nila sa pag-aaral mo. Ang alam ko dyan, di ba pagka varsity ka, di ba parang libre ka na sa tuition fee, or kung ano man, may benefit ka nakukuha given by the school. O tapos naglalaro ka sa ibang liga, sa ibang team. Paano ngayon yan? Kung ako yung eskwelahan, masasaktan ako, I'll feel offended. Okay, hindi ako papayag. Kung ang UAAP pumapayag, hindi ako papayag. Bilang eskwelahan. Okay? Bilang tumatayong opisyales ng isang eskwelahan, yung player ko na exclusive sa akin, ako lang dapat ang gumagamit, ako lang nakikinabang dapat. Maglalaro sa iba, hindi ako papayag. Kahit payag ang UAAP. Okay? So, hindi ko rin alam, maintindihan bakit si Coach Topics Robinson ang katwiran naman niya, based on trust naman yon. So, kung ano man yung mangyari dyan sa'yo, kagagawan mo yan. Consequence ng actions mo yan. Wala kaming Basta you should be responsible. Ako, hindi ako ganun kasi.
Okay? Hanggat mapipigilan ko, no? You go by the rules. No? Kung ako yung eskwelahan, kung ako yung coach mo, hindi kita papayagan. Dami-daming risk, no? Balyahin ka lang dyan, injured ka kagad. Paano ngayon ang kampanya natin sa Final Four at sa finals? Sa tingin mo, makakapag-champion pa ba kaya tayo? Yung inaasam natin back-to-back championship. Dapat iniisip nila yan. Okay? And for the whole UAAP community, maaaring bumaba ang kalidad ng laro. Dahil walang mga star player, walang mga inaabangan kasi yan No? Sila ang inaabangan dyan kapag ka-injured. Wala, nasa sideline lang, nanonood lang. So, hindi nila mapapanood na maglalaro yung mga favorite UAAP star players sila. Paano ngayon yan? Okay? Tapos eto pa. Idini-deny na, kasi parang meron daw natatanggap na pera, kapalit, yun nga ang masakit dyan well, okay yung pera, hindi ko rin masabi, mga kababayan, kung naghihirap na ba or something, gusto kumita agad ng malaki, delikado yan, mga kababayan. Sa akin, kahit malaking pera, baka ang nababalitaan ko pa nga dyan, baka nga merong dyan may sugal nga dyan kasi yan territorial yan so hindi malayong may sugalan dyan, pasugan or pustahan, at para manalo yung team, doon sa maraming pusta, at nandun sa kabila yung kalaban, na yung star player ng kung ano man ng liga na UAAP or NCAA, saktan mo yan, outsider kasi wala siyang kalaban-laban. Yung mga kalaban niya doon, mga kasalamuhan niya doon, taga doon. Siya lang ang outsider doon, siya lang ang stranger doon. Wala siya magagawa. Saktan yan, babalyahin, sahurin. Ano naman ang gagawin niya sa'yo? Paano ngayon ang karir mo? Paano ngayon ang kalusugan mo? Paano ngayon ang estado ng health mo? Hindi mo alam, hindi mo masasabi ang pangyayari. Masusukol ka ngayon dyan, maiipit ka ngayon sa sitwasyon. Dahil pinayagan ng UAAP. Ay, nako. Isa pa, magiging president na yan ng iba pang gustong maglaro sa ligang labas at kumita. Okay? Yan. Ano ibig sabihin? The floodgates will be open. Other players from other schools will imitate. Bakit si Kevin Kiambao pinayagan nyo? Ako rin dapat. Sa tingin nyo, mga kababayan, lagay nyo rin sa comment section nyo to. Dito sa baba. Kung halimbawa hindi star player, hindi Kevin Kiambao, halimbawa Team B siya, at sumali siya doon, would the same reaction be elicited or solicited from the public? Yung outrage na ganito makukuha pa rin ba natin kung hindi Kevin Kiambao level ang sumali sa ligang labas at players sa UAAP? Okay. Ako sa akin palagay ko hindi, kasi kung halimbawa star player ka na, okay, key player ka, okay, tapos maraming umaasa sa'yo, Team Pilipinas ka, Gilas Pilipinas, pag ganun ang estado mo, dapat ingat ka, hindi ka na dapat sumasali,
Huwag mo naman sabihin sa akin kulang ka pa sa skills. Okay? At kailangan mo pa sumali doon sa mga, ang galing-galing mo na nga eh. Okay? At wag naman sabihin, katwiran pa sa atin na kulang tayo sa exposure sa player at saka sa UAAP. Anong kulang sa exposure? Naka-televise nga. Ang laki-laki ng nasasakop na naabot ng TV. Ang reach ng TV, napakalaki. So, hindi dapat ikatwiran, mali ikatwiran na dagdag exposure para sa UAAP. Mali. Okay? Oh. So yan mga kababayan. Mga kababayan, gusto ko marinig ang inyong opinion dyan sa ligang labas na to. Okay? Kung ano man yan, lagay nyo din sa comment section sa baba. Diyan sa baba. Okay? O, kalinsabay niyan, bago kayo umalis, subscribe na po kayo sa ating channel, YouTube channel mga kababayan, para updated kayo sa mga ina-upload nating mga videos, ano? Okay, Talking Toshi TV lamang po. At ang ating Facebook page, Talking Toshi TV rin po, i-search nyo lang din po. At meron din po dyan sa description box, mga kababayan, na link. At ma-redirect na kayo doon. Para like and follow nyo na po, mga kababayan. Patuloy nyo po suportahan ang ating YouTube channel. Update po natin kayo, o update namin kayo tungkol sa mga bagay-bagay at sa mga nangyayari sa sports, mga kababayan. Alright, malapit na po ang November 21 and 24. Yan po ay ang FIBA, second window, FIBA Asia Cup Qualifiers. Abang-abangan natin, mga kababayan. Hanggang dito po muna, mga kabasketball. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po.